Magandang araw po mga katipid, nagbabalik tayo ngayon sa isa na namang video para sa IP camera na B380 model 2018, bulb type to, no? So panoramic camera, 360 view. So pakinggan po natin yung sasabihin niya. Yan, system lang ang sinasabi niya, sys lang. So January 13 kinabit 2019, pagdating ng June 2019 sira na. So 6 months lang tinagal niya. So lahat halos nung nabili namin ganyan, 10 piraso yon, 3, 4, 6 months lang pinakamatagal. Yan po yung nakabagak na. So hindi ko nasigasong gawin. So ngayon naharap ko, na-check ko. Ayan. So bubuksan natin ngayon, titingnan natin yung actually pagbukas natin nakita natin bloated na yung electrolytic capacitor. So yun yung papalitan natin. So naghanap tayo ng pwedeng ipalit. So nakakita naman tayo, makikita nyo rito saan galing yun, anong value ng electrolytic capacitor ay 1000 microfarad na 10 volts low ESR. Yan yung tinuturo ko. So nakahanap tayo ng pwedeng ipalit, 1000 microfarad din, galing sa CPU yan, kulay blue yan, 16 volts naman. So kaya lang hindi siya low ESR, pero pwede na rin daw i-substitute yun ayon sa nabasa ko sa internet. So yung voltage naman mas mataas, so 10 volts yung original, 16 volts yung ipapalit natin. Mas okay din daw yun kasi at least hindi pwersado yung capacitor. So mas okay lang daw na tumaas ng konti. So yan, makikita nyo tinatanggal natin. Okay, yan yun, 1000 UF. Yun yung pinalitan natin, yung sira, yung bloated, yung green, blue yung ipapalit natin, So galing yan sa sirang power supply ng desktop computer. Ayan, lasog na yan. Kinuhanan ko na ng diode dyan, ng capacitor na malaki. Ayan. Okay, so ikakabit na natin. May polarity po yan, so mayroong marking siya na may mga checkered na puti. So doon yung negative. Meron ding markings doon sa electrolytic capacitor na may puti din siya. So balik nyo lang doon, tapos siyempre iinang lang natin. Yan. Okay, tapos check kung okay yung hinang, pwede na. And ayan, balik na natin yung DC connection. So may sakit yan, walang kaligaw-ligaw. Tapos yung AC supply connection. Tapos, testingin po natin yan, pakinggan nyo. Hindi na sys ang sasabihin niya. Diretso na. System na siya. So, ayan. Balik muna natin. May tornilyo po yan. Hindi ko muna nilagay. Testing lang naman. So, ayan. Twist lang natin. Medyo mahigpit. Oops. Ayaw. Test ulit pa. Okay, yun. Nag-click na. Ayan. Plug natin. Bakit? Tayin po natin. Magsasalita po yan. Diretso na. Yan, hindi po yan nag-connect sa internet kasi lumang settings pa po yan, hindi pa po nare-restore. Kung makikita nyo, tinatakpan ko yung harap ng camera para mag-activate yung night vision, yung infrared. Yan pala yung infrared pagka under sa camera, visible siya purple. Pero sa mata, malabong red lang po yan pag tinignan ko, kaya medyo nahirapan po kung ano yan. Ngayon, tinanggal ko yung namatay yung
purple na ilaw, yung infrared niya. So, indication po yan na gumagana siya. Yan, sinusubukan ko ulit paganahin yung night vision niya. Yun, sumagot yung butike. Pasensya na po sa butike. Yan, meron na po siyang ulit na night vision. Okay. Yan, tinuturo ko po. 3 po yan na maliwanag po. Lumang camera po ito, 2018, pero pwede na. So, mga uso po kasi ngayon mga HD na eh. Pero ito, okay na po sa amin to pagka lalo na't nabuo ko lahat. Pwede na ulit ikabit to sa mga sulok-sulok ng bahay namin na yan. Okay? So, yun lang po. At kung mapapansin nyo sa bandang dulo nito, in-upgrade na po natin siya. So, 2 firmware po yung update na nakita ko. So, in-update na po natin siya sa pinakahuli. Although 2018 pa rin siya, na-update naman, at saka napansin ko kasi dun sa lumang version hindi supported yung timeline, puro events lang. So, parang hindi nag-display kasi yung 24 hours recording dun sa events. Unlike pagka may timeline support, madaling i-scroll yung oras na gusto mong i-view. Yan po yung upgrade. Maraming salamat po sa panonood.